Video evidence na magpapatunay na talagang kukontrolin ni Marcos Jr. o ng anti-Duterte ang COMELEC laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe to. At eto, pakinggan natin tong mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzon mapatungkol sa kaso ni Pangulong Duterte at mapatungkol din dito sa COMELEC. So bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share at subscribe itong video na to para mapapanood pa po na iba pa nating mga kababayan, at please support my page JG Banateros at sa TikTok naman po ay J Guevara TV, at syempre sa lahat ng Banateros brothers. So eto po at ating panoorin etong mga matitinding pasabog na to. Dapat nyo itong mapanood para makapaghanda na tayo sa darating na 2028 election. Alam naman ho natin na matagal pa naman yun, pero dapat na ho tayong maging handa. So ito po yung video ni Atty. Rowena Guanzon. Hindi po mananalo si Sara Duterte kahit anong gawin natin. Alam niyo bakit? Hanggat nakaupo dyan sa COMELEC yang si George Garcia, kita mo talagang lahat halos lamang si VP Sara. Ang problema natin, kahit na lamang tayo ngayon at lamang tayo sa 2028, mahirap pong sabihin na sigurado na yung panalo natin kahit paman alam na natin na milyon-milyon po sa mga Pilipino ang talagang gusto na makaupo sa Malacanang si VP Sara. Kahit anong gusto natin, kung ang nakaupo sa COMELEC ay yang si George Garcia, eto po ay opinion ko lang naman. Sa palagay ko, ay mahihirapan po tayo na talagang maipanalo, mapaupo sa Malacanang si VP Sara. Attorney Rowena Guanzon, ang dating COMELEC Commissioner, kaugnay nga pag-uusapan nga natin itong ang balitang napabilang yung 8 individual, personalidad nga kaninang nabasa ni partner Admar, kabilang na si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa at iba pa na sinasabing indirect conspirator nga dito sa drug war campaign ng nagdaang administrasyon. At subukan natin kung okay na si Attorney Rowena Guanzon. Attorney! Hello po! Ayan, nakita na namin kayo, Attorney. Ayan, napakaganda ni Attorney. Morning. Good morning, good morning. Attorney, ito nga po, ano pong reaksyon ninyo? Nitong narinig po ninyong balita na 8 individual nga ng nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabilang nga doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba niyong paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator kasi kailangan patunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy. Hindi lamang siya parang random ba? Yung crime na sinasabi nilang crime, yun ay isang policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya, nung mayor hindi naman siyang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang noon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente, pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan, maliban na lang kung yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag dinadamay nila yung pati abogado doon, pati
Yung ibang tao, hindi ko naman kilala yun eh. Opo. Ang sinasabi ko po kasi, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. May local naman tayo na batas. Bakit hindi na lang dito yan elitis sila? Bakit hindi dito sila elitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo, hindi naman yung kasagutan dyan kasi doon final ng complainant eh. Sinama sila doon eh. Pero ang tanong dyan, isusurrender ba ni BBM administration itong mga ito kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis. Wala man lang confirmation of a domestic court, yung kanyang papel na, at wala rin siyang papel na pinakita doon kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong doon eh, on what basis? On whose authority? Kaya ako talaga, I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila, pro Duterte ako. Ay, hindi po. Alam niyo naman na hindi ko binoto si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga paniwala sa kanila. Pero abogado po ako. Kailangan po rule of law. At saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Bakit na wala namang modo ito? Wala na. You just throw away all the rules of the of conduct of public officers nung ginawa yun ni Torre. Kaya doon po nagsimula yung nung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, syempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun nung member pa ng Pilipinas. Granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM kung talagang ayaw niya. Dito nyo nalitisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun po yung dating sa inyo? Lahat naman ang ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan nyo ang Israel. Tingnan nyo yung si Putin. Kasi they are strong countries. They are powerful countries. Ba't ka rin surrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang hindi ako naniniwalang mabait itong tao. Adik kasi kaya ganyan ang mga desisyon niya. Okay. Iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping? Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman,
ako ang problema from the start nung nanalo siya, sabi ko, good luck, sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin, gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan, may kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito niyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na, nakuha niyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Abay, kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko Ay, sabihin mo lang sinong kalabaw mo, attorney. Para ngayon pala, alam na ng mga kababayan sino susuportahan nila. Saka natin pag-usapan yung yung 2028 pag malapit-lapit na. Pero attorney, so ngayon, dahil pinangalanan sila, possible na maglalabas ng arrest warrant. Pero kaya nga, sabi mo, kahit may batas na tayo, nakalatag na dyan, na hindi basta-basta mong kukunin, isusurrender, isusuko ang isang Pilipino sa ICC. Pwede pa rin gawin ng administrasyon by hook or by crook na talagang ipadala itong 8 individual o personalidad na ito na nabanggit ng ICC. Opo. Kasi yun, kahit dun sa kay former President Duterte, wala namang warrant dun Interpol notice lang yan Pero labag sa batas yun, Talagang attorney, di ba? Inawa lang nila dahilan yun Kaya, kung ako dyan, total, si Aguirre, abogado naman, pumunta siya ng Supreme Court. Noon sa kay former president, nagtago sila lahat. Si Tory lang yung, hinarap nila sa tao. Parang, ginawa na lang gago yung kababayan ko Unos authority, sabi ni Digong, sabi ni my authority. Ngayon lang ako nakakita ng chief PNP na may authority. Ano ba yun? Secretary of Justice ba yun? Pwedeng pumirman. Ano ba yun, Judge? Alam nyo, kasi ito, mga Pilipino, tayo po, huwag na po tayong pumayag na martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Nagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede? Yun na nga, kaya sinasabi nating political yung galaw na yan ni BBM Gang. Opo. So, ang nabanggit po ninyo, ang pwedeng gawin ng depensa, itong 8 individual na nabanggit ay pwede silang pumunta sa Supreme Court kahit na wala pang attorney. Kopya ba? A formal copy? There is a serious danger to the deprivation of their liberty. Kaya lang ayoko mag-abogado dyan kay Bitagiri kasi matalino naman yan Opo. Okay. Pero, di pumunta sila ng Supreme Court para matestingan na ito. Pagka-landmark case na ito. Opo. Grabe. Attorney, Grabe na. Ano bang ginawa ng BBM Gang na ito sa bayan natin? Kaganda-ganda ng... wala na. Pati ekonomiya, bagsak. Hindi lang bagsak, wasak na. Corruption index, sabay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt.
third lang tayo. Okay na po yung third. BBM. Magnanakaw ka talaga eh. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan. Attorney, maayong aga, maayong buntag. Nabanggit nyo rin kanina na yung pabago-bagong isip ng ating Pangulo kasi in fact noong April 15 nung siya ay nakapanayam ng grupo or ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, April 15 yata ito, 2024, abay ginit siya during that time na hindi niya isusurrender kahit may warrant of arrest itong si kay Pangulong Rodrigo Duterte from ICC. Hindi ba siya pwedeng mayroon ba siyang maaaring pananagutan dito po, attorney? At may tuturing na po ba itong pagsuko sa ating soberanya? Kasi kinikilala din niya na wala na sa ating jurisdiction kahit hindi pwedeng umiral yan sa bansa. Hindi naman siya nasusurrender ng sovereignty. Pero nagpapakita siya na talagang weak siya na leader. Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito daw naman nila kinulong. Dito rin nila kinulong. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. Bakit? May local naman na batas dyan. Yun nga naging basis din nila eh. Bakit din daw nila na kailangan ng... Ang problema talaga nitong BBM administration, gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Gala yung BBM gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito dahil tingnan nyo naman sa nangyari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. 2.4 million ng Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Bigas na tag 20 pesos. Abay, kung hindi na to presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan nakagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako eh. Hindi po ako dito sa mga high class lang ng mga lugar gumagala. Gumagala din po ako dun sa mga what do you call this? Yung mga market. Kausap ko mga rider, mga street cleaner, mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM gang na ito eh. Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun pong sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli. Di ba may kantang ganyan ha? Nung ako yung nasa UP, huwag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Secretary Recto, huwag ka na utang ng utang. Si BBM, pabayarin mo na ng 203 billion na utang niya sa estate tax. 200 lang naman ang kulang mo eh. Di yan na. Okay ka na. Tapos kami, itatax mo na naman ha. Mr. Batman. Ganyan talaga, Secretary Recto. Sacrifice. Mag-waive ka na ng sweldo mo. Lahat ng kabinete ay mag-waive ng sweldo. Senador at congressman, mag-waive ng sweldo. At gawin na yan na wala na sweldo sila sa sunod na term nila. Kung hindi ba rin mga magnanakaw dyan, hindi na yan tatakmo yung mga kontraktor. Wala na palang sweldo eh. Tsaka wala na rin kabols, walang pork barrel. Lahat ng reformang ito ay magagawa lamang ng totohanan kung hindi na sila ang nakaupo sa 2028. Yan po ang goal, mga kababayan. Kung gusto nyo ng reforma, kung gusto niya ng makaahon tayo sa kahirapan at ang ating ekonomiya, ay palitan natin itong BBM administration. Mga inutil ito. Mga magnanakaw. Attorney,
Pati na po yung mga congressman. Palitan nyo na po yung mga congressman nyo. Binibigay sa inyong ayuda. Pera din naman natin yan Laki kaya ng mga tax natin, lalo na yung VAT na yan Tapos ibibigay sa inyo ayuda. 5,000? Okay na kayo doon? Tapos magugutom na naman kayo dahil ang gobyerno nyo ay walang trabahong kinikreate, ginagawa para sa inyo. Dapat trabaho. Bakit ayuda? Dapat trabaho. Attorney, lipat po ako ng topic po dito po sa kinakarap na impeachment naman versus Vice President Sara Duterte po. Nabasura na po yung impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po, uusad po ito lalo na papalapit na po yung 2028 elections din, and at the same time patuloy pa rin pong namamayagpag ang grado ng pangalawang Pangulo po. Attorney, maaari bang may pagbabago sa tingin niyo po ang mga isip ng mga kongresista dito na boboto po, Attorney? Nag-iisip na yung mga yan Sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta sa akin, naririnig daw niya sa lounge iba nag-uusap na parang ayaw na nilang pumirma kasi malapit na eleksyon, baka maresbakan sila. Alam no, they're all political animals. Isipin nila ang re-election nila. Kaya naman sila dikit ng dikit dun sa puon nila na si Martin Luther King Romualdez, lalo na yan si Luistro ng Batangas. Kasi yun ang namimigay sa kanila ng pera na ipamumudmud nila. Pamudmud nila yung pera natin, parang kanila. Yan lang po ang incentive nila doon. Ngayon, kung tanggalin mo yan, wala na silang ayuda. Hindi na bawal na silang magbigay ng mga pangalan. Wala na silang allocable. Didiretso na ni Secretary Dizon doon sa mga LGU. Kung anong kailangan. Dapat according to an economic plan naman. Grabe naman. Kung tayo nyo lahat yan, basketball court. Kung tayo nyo lahat yan, waiting shed. Ano nangyari sa atin? Dapat i-prioritize nyo. For example, LGU magpapagawa. Pero unahin muna school buildings. Di ba? Tsaka yung farm to market road na yan na naman yan ang bagong flood control scam Yung farm to market road kasi hindi naman makikita yung road na yan doon sa tuktok ng bulkan. Lalagyan nila. Kaya etong impeachment na ito kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw ng mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga undersecretary pala na naglalagay din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. PBM, may sakit ka na ngayon kaya ganyan. Lahat ng pera mo dyan, saksak mo dyan sa tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang gabi-gabi na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang po silang ipanalo sa 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag may basbas. Kasi kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Pag may utos, gagawin pa rin yun. Iaakyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez Kung sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino.
Yung sinabi ni Bernardo, hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Pero si Bong Revilla lang ang kinulong. Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. Bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So, ilan lang kanila? 24 minus 9. Oy, mga batang grade 3. 24 minus 9? Ilan lang kanila? 15? 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit na sabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan. 16, 16 ang kailangan nila para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang para makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind. Diba? Di naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman. Saka yan si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siyang habla. Ba't siya Attorney? pinirmahan yung budget na yan? Na doon nang galing yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kikmakan nila. So, mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos ang kalibutan. So kung hindi po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan nyo yung martial law, ilang taon kami nagtiis dyan. Mas marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Grabe. Pero dumating din ang araw na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya, mga kababayan, huwag din yun pong puro lang tayo panalangin. Kailangan magprotesta talaga tayo. Kahit sa Facebook lamang. Kailangan ho kayong makilahok sa pagprotesta sa corrupt na administrasyon ni BBM at ni Martin Romualdez. Attorney, may iba lang topic. Yes. Opo, isang topic na lang po. Patungkol naman po dito sa isinusulong po nila na mga priority na mga panukalang batas. Nandun po yung anti-political dynasty bill at ito pong pagtanggal o pagbasura sa travel tax. Ano po ang masasabi niyo po ukol dito po, Attorney? Wala. Attorney? Nako. Oo. Balikan lang natin na maya-maya kung makakabalik pa si Attorney Rowena Guanzon, dati pong COMELEC Commissioner. Ang huli ko pong tanong ay meron po kasing mga panukalang batas na nais po na gawing prioridad ng administrasyong kasalukuyan. At kasama nga po rito ay ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill at yung marami na rin pumapalag dito nga po sa travel tax. Attorney, balik po tayo. Si Admar po ito ulit. Meron pong mga priority bills ang administrasyong ito, kabilang po yung anti-political dynasty at yung... Yung anti-political... Opo. Sige po, Attorney. Siyempre, gusto nilang yung kunyari nagre-reform si BBM. Kaya inunahan nila yung iba. Nauna si Sandro Marcos mag-file ng anti-dynasty, pero sumunod naman si Chel Jokno. Ito lang nakakatakot dyan Hello?
Go ahead po, attorney. Hello? Sige po, attorney. Nakakatakot dyan. Kung gagawin nilang batas yung political dynasty na bill na mahina, abay, para na rin tayong nag-legalize ng political dynasty. Kaya yung kahit doon na hanggang 4th degree, hanggang 4th degree, hindi lang 3rd degree. Kasi yung 3rd degree, first cousin yan. Sang-ayon ako doon. Ang gusto ko pa nga bawat sa isang probinsya, isa lang sa kanila. Isa lang. Exempted na lang yung anong pangalan nito? Exempted na lang yung mga sanggunian, mga barangay. Exempted na lang yun. Kasi may sariling political dynasty law na ang barangay So dapat yung excuse me, sorry. Kasama din yung mga sanggunian pala. Barangay lang exempted dyan kasi may sarili siyang special law. Dapat nga sa buong probinsya, isa lang sa kanila. Di po ba? Kasi itong may isang bill dyan na nakalagay up to 3rd degree. Tapos hindi niya nilagay yung party list. Ba? Lulukohin na naman tayo So, hindi tatakbo sa district niya yung kapatid niya. Pero tatakbo ang party list. Pareho din yun. Dapat nakaspecify. At yung party list act na yan, isynchronize nila dyan sa anti-political dynasty nila na law. Opo. Hindi lang naging na ito. Itong political dynasty is actually isa sa mga ugat ng ating mahinang demokrasya at korupsyon. Dahil magkakamag-anak sila. Kanya-kanya silang they control power. They have power not only in our economy but even in their local economy. May balita nga ako, yung iba dyan hindi ka daw pwedeng magnegosyo doon sa isang bayan kung hindi approve ng mayor doon at congressman na magkamag-anak naman. Dapat kahit na wala pang bill, pumirma na sila ng kanilang commitment na wala silang patakbuhing party list representative na kamag-anak nila within 4th degree kahit wala pang batas ngayon. Pero Ito naman COMELEC kasi. Di ba? Itong COMELEC, tingnan mo itong COMELEC, Andyan na nga sa konstitusyon na 3 terms lang ang congressman. Siyempre kasama na dyan ang party list. Bakit di ba congressman yung party list rep? Pero si Chairman George Garcia ng COMELEC ay pinuklaim pa rin si Eda Romualdez na pang-apat niya na ito. Tapos ang dahilan niya, it may be questioned later. Bakit i-question ko pa yan later? Dapat hindi nyo na inalaw yan. Pinasubstitute nila si Eda na mass resignation yun. Hindi Rowena Guanzon case. The Supreme Court said hindi maganda. Grave abuse of discretion ng COMELEC na pinasubstitute si Rowena Guanzon dahil nag-mass resignation bago siya nilagay as substitute. Ganun din naman ang kay Eda Romualdez. Pina-resign yung 3rd, 4th, 5th nominee. Pero in the first place, dapat as 6th nominee, disqualified siya. Kasi pang-apat niya na term. Ito naman ito mga ito, wala nang hiya talaga. Walang hiya-hiya na. Opo. Pero, attorney, nakikita po ninyo, punteriya din po nito. Last question na kasi hindi Opo. pa ako nag-almusal. Alam Okay niyo, po, lola attorney. niyo, Okay. may diabetes. Okay. Ito na lang po, attorney. Ng gamot. Opo. Reaksyon na lang po ninyo. Komento na lang po ninyo dito nga sa issue tungkol nga sa pagitan nitong si Yusek Adrian Bersamin. Itong palitan nga ng mensahe ni Yusek Adrian Bersamin at Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa umunoy kickback sa mga flood control projects. Saan ang galing yung text na yan? Si Yusek Bersamin mismo ang nagbigay niyan? Ang sabi ni Congressman Sa source? Erice, ang source daw nila si Congressman Leviste. Pinakita daw ni Congressman Leviste yung palitan ng mensahe sa kanila ng ilang mga kongresista from minority. Pwede namang ma-verify yun I-verify ang numbers. Basta
pumayag sila or they're under investigation, the court can order. Di ba? Na i-disclose yan ng mga Globo Smart na yan. Eh, ako naniniwala ako dyan. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman nangyari itong lahat ng mga pangnanakaw na ito, pandarambong sa atin ng mga ito. Kung si Bongbong mismo ay wala rin kanyang share, hinayaan nga niya yan kasi meron din siyang share, di ba? Kaya niya nga pinirmahan yung budget na yan kahit na alam niya na overpriced na lahat. Sobra-sobra na yung flood control projects kasi meron siyang share. Ngayon naman, yung budget natin, tingnan nyo, may unprogrammed funds pa rin. Yung sinasabi nga ni Dr. Winnie Monsod na professor ko sa UP School of Economics, bakit nandyan pa yung unprogrammed funds na yan? Oh, eh yan source naman ng pagnanakaw pa yan. Tsaka yung unprogrammed funds, ibig sabihin wala namang pera yan. Maghihintay ka pa kung merong revenue na darating. Eh, ba't mo pa nilagay dyan? Oo. Kasi, ano mo yan? Parang ano ba? Backup niya na alkansya yan para sa pagnanakaw niya. Ay, sinasabi nga, bakit nandyan pa yung program funds na yan? Dapat yung dinilit na yan ng Senado o dun sa BICAP. Ito naman kasi, ewan ko ba, ayaw ko na ng maraming kaaway, pero sinasabi ko talaging totoo eh. Wala naman akong personal na away sa mga ito. Eh, sinasabi ko lang po ang totoo. Kasi, ano naman po, ang usefulness ko sa buhay ko, na napaka binigay sa akin ng Panginoon at mga magulang ko itong talino ko, at katayuan ko sa buhay, at lahat ng mga work experience ko, mga naging teachers ko, lahat po ito binigay sa akin para ano, yun po, isipin nyo lagi, kung kayo po ay may mga talento, para ano, para sa sarili ko, hindi po, kailangan po talaga mahalin natin ang bayan natin. Kaya mga kababayan, panoorin nyo po ako, o plug ko na to sa TV, Net 25, bawat Miyerkules, alas 4 ng hapon sa Usapang Matino. Sa Net 25 at Radyo Agila, alas 10 ng umaga, bawat Miyerkules. Huwag niyo po akong kalimutan araw-araw sa Tough Talk with Attorney Rowena Guanzon sa Facebook. Maraming salamat po sa Attorney. SMNI. Opo, thank you. Maraming salamat po, Attorney. At sa ulitin po. Ayan po mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon, ang dating commissioner ng ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa inilabas ng ICC prosecution, doon po sa issue ng impeachment. At the same time, ito naman pong issue ng dynasty, political dynasty, at ang issue naman po nitong palitan na mensahe sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y kickback sa flood control anomaly. We have to reiterate the calls, no, for to revisit the past election, no, and the COMELEC processes. Kasi po, yan na lang po ang makakatalo sa isang President Sara Duterte. Magic na lang po ang makakakontra dyan. Pahayag ni Congressman Ege Irice, ang sabi niya rito, quote-unquote, maski kasama ko sa civil society Sa Dilaw. at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth, Attorney. Yes. Yes, alam nyo si Congressman Egay Irice ay isa sa mga matatalik na kaibigan ni Pinoy Aquino, no? Matalik na kaibigan, hindi lang po kasama sa politika, barkada. Mahal na mahal po niyan si Pinoy. At yan si Kong Egay, he is admittedly yellow, pero ako po ay sumuporta sa kanya, sa kanyang congressional bid
Because he is a reasonable person. Ito po yung sinasabi ko. I suppose the word for the day is reasonable, no? Etong si Kong Egay Erice, napakalinaw ng kanyang sinasabi na napapansin niya na kahit sa kanilang panig na may mga extremist na nakakasira sa kanilang panig. So, yung sinasabi niya na hindi niya ini-endorse si VP eh. Ang ini-endorse niya yung katotohanan na ang sinasabi niya, malinaw na may mga impeachable offenses na ginawa sila Pangulong Marcos na dapat at least dinggin natin sa ating Congress. Malinaw na rin na may mga kaso na dapat pinapile laban sa dating speaker, no? Pero sa kanilang lahat who have historically run on a campaign platform of decency, no? Silang lahat ngayon ay willing to not be decent, to not be logical, just because of their fear of a Sara presidency. Now, the problem with this is this. Sila po ay panig sa katotohanan except when their political existence is threatened. Abay, mali po yun. Kasi po, yan naman ang masasabi ko sa mga Duterte. Even if their political existence is threatened, hindi po nila ipagpapalit ang katotohanan para lamang sa politika. At yan din po ang masasabi ko sa mga Duterte supporters. Kasi yung mga Duterte supporters na yan, nag-aaway-aaway pa yan. Nag-aaway-aaway pa kapag palagay nila na merong isa sa ranggo nila na medyo out of line. So, sa huling just as a final statement on that, makikita po natin yung consistency at least ng Duterte supporters. Nandyan talaga. Walang bumaliktad sa kahit anong mga sinasabi nila. At kung may bumaliktad man, halimbawa, si VP Sara, bumaliktad siya sa kanyang pag-support kay BBM, humihingi ng tawad. At yun po ang pinakamahalagang attribute ng ating susunod na Pangulo. Opo, napag-uusapan itong ICC at ito pong si Vice President Sara Duterte. Si Attorney Cristina Conti, after di ko alam kung after ba nung mismong pagpapahayag ni VP Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo, meron siyang statement dito or sa panayam sa kanya na idinadawit uli yung kanyang pangalan ni VP Sara. Ang sabi niya dito, maaari daw mabanggit yung pangalan ni VP Sara kung sakali. Dahil ang pagkukwentuhan doon ay kung anong nangyari sa Davao at kung paano ito naging nationwide, si Sara Duterte sa pagitan ng 2011 to 2019 ay naging mayor at vice mayor ng Davao ng panahong iyon. Ito ba ay malinaw din na pinupolitika at hindi na usaping legal po ang nakikita nyo po dito, attorney? Malinaw naman po, self-explanatory po. Dahil let's look at it from a general perspective, no? Ano po ba ang ratings ni Sara Duterte? At sa pinakamababa, yung sa pinakaalam na nating hindi siya papanigan ay mga 35% pa rin po yung kanyang rating leading, at ang mga kasunod ay nasa mga single digits, no? So I don't even want to comment on the position of the good attorney, just because all of this considered ay napakalinaw na parang pag-attack na lamang kay VP Inday from all sides. Hinahanapan yung kanyang mayoralty, yung kanyang pagka-VP, yung kanyang pagka-DepEd Secretary. Kung makikita nyo, all her positions, no, hinahanapan ng pagkukulang or pagkakasala. Ganun ko lang siya nakikita. So, despite the acute lack of evidence, tingnan nyo, halimbawa sa confidential fund, ang pinalalaki nila na issue, napakaliit. Kasi wala silang mahanap na malaking ebidensya. Bakit hindi sila maghanap ng ebidensya sa kunyari 1 billion? No? O kaya ito, naghahanap sila sa mayoralty.
wala silang mahanap kasi na solid. So yung may makita silang kahit katiting lang na Mary Grace Piatos na kahit papano masispin nila into evidence, kinakapitan nila. So as an overview, napakalinaw sa akin na lahat lang ng ginagawa nila ay ganito. Ang utos nila, tingnan nyo lahat ng naupuan na posisyon ni VP Sara, hanapan nyo ng butas, palakihin sa media. Ganun lamang po. Bakit walang tumutuloy sa ombudsman? Bakit puro impeachment pero walang in the courts of law? Kasi alam nila that it will not stand the scrutiny of strict judicial processes. Nabanggit niyo po ang pagtira sa pangalawang pangulo sa iba't ibang side po. Ito na ba yung patotoo rin sa naging panawagan o pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na magkaroon ng United Opposition? Pero questionable pa kung saan siya naging opposition, sa kasalukuyang administrasyon ba o sa mga Duterte, attorney? Alam niyo po, dyan ako hindi kamping-kampe sa ating sa side ng ating politika. Kasi hindi ko naman po sisisihin si Senator Risa dyan. Kasi naman po, yan ay politika na. At pagdating po sa politika, napakalaya po nila kung sino ang gusto nilang kampihan. At napakalaya rin natin naman na pulaan. Halimbawa, pag nakita natin na nagsanib puwersa yung mga dating magkakaaway, pwede nating pulaan yon, no? Pwede nating tuksuhin, konting kantiin, pero wala tayong maisisisi sa kanila na legal o hindi rin tayo pwede magka-moral na ganyan, ano? Kasi gusto nilang manalo. At hindi ko po, bilang isang aspiring politician also, hindi ko po pwedeng tanggalin sa kanila yung pagnanasang manalo. Ang magandang balita lang dito, para po sa Duterte supporters, ay kung nakikita nating kumakapit na po sila sa mga ganitong klaseng tactics, ito po ay para sa akin lang, wala sana magalit. Ito po ay pagkapit sa patalim. At pag kumakapit po talaga sa patalim, ay wala na kasi talagang ibang mas malambot-lambot na makakapitan. And this is good news for us. So instead of yung parang kinikriticize natin sila, no, okay lang yun, no, konting criticism, what we have to do more is to galvanize our efforts, no, our support base. Number 1 yan. Pero ito number 2, at gusto ko lang batiin si Atty. Torion at si Atty. JB Hinlo. We have to reiterate the calls, no, for to revisit the past election, no, and the COMELEC processes. Kasi po, yan na lang po ang makakatalo sa isang President Sara Duterte. Magic na lang po ang makakakontra dyan. And so we have to, instead of just criticizing sila Senator Risa, I don't think we should do that too much, no? Honestly. Para sa akin po, politika nila yan. Ang gawin natin, palakasin ang ating base, palawakin, lalo na ang dami pang neutral dyan, ang daming youth voters. And then number 2, talagang pilitin po ang, or idiin ang ating pakiusap sa Senado at pati po sa Korte Suprema na sana talaga bisitahin ang mga di umanong anomalya na nangyari noong eleksyon. Yung data center 3 hindi pa napag-uusapan, no? Yung hindi dumiretso sa NAMPREL at COMELEC, yung mga transmission hindi na pag-uusapan. Yung mga balota na overprinting hindi pa napag-uusapan. Mga walang serial number hindi pa napag-uusapan. These are very important issues for the future, hindi lang po for 2028 but for the future of our democracy. Opo, bilang panghuli na lamang po, attorney, bago ko lang ibalik kay partner Jade, nabanggit po yung pangalan ninyo ni Congressman Benny Abante ng Manila 6th District na kayo na lang daw po maging katandem daw ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ano pong masasabi nyo rito? I don't know what he means by that. Wala naman kaming past animosity ni Kong Abante. Magkaiba talaga kami ng politika. Sa katunayan po, hindi ko na ipopromote, pero may kumuha po sa akin na isang news channel na kasi ayaw ako kunin ng SMNI, kaya tinanggap ko na lang po, no, sa ibang channel. Easy. Biro lang. At mamayang gabi po, guest namin si Kong Benny Abante. No?
the very few interactions we've had, matino naman po ang aming pakikipagpalitan ng opinyon. Yung kanyang pagsabi na ganyan, hindi ko alam kung may kante o hindi ko alam kung sincero. All I can say is I am not worthy and I am glad to just be a supporter, kahit host lang po ng mga rally. Kahit ano po, kahit magwalis lang po ako ng entablado para lamang po magkaroon ng isang deserving president ang ating mahal na bayan. Ang nabanggit kasi niya rito sa isang panayam, quote-unquote, I heard what Attorney Jimmy Bondoc said that ang gusto niya maging running mate ni Vice President is Robin Padilla. Bakit hindi na lang si Jimmy Bondoc siya nag-announce palagi? Si Jimmy naman, abogado yan at magaling din naman yan. Siya na lang maging running mate ng ating Vice President. You know, I am a very positive person and I will just accept this compliment on its face. No, I thank the congressman for his apparent high opinion of me. Pero gusto ko lang po idiin na kailangan po natin patibayin ang ating presidente, ang magiging presidente. Kailangan natin patibayin. Lagyan po natin siya ng running mate na tunay na magbibigay ng numero sa kanya, na tunay na deserving na possible president in case anything happens to her, and a vice president who will be advocacy driven, because yan naman po talaga ang nagiging historical role ng vice president. And we all know na marami pong nasa harapan ng pila bago po umabot sa isang maliit na Jimmy Bondoc. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Sa akin po mga kababayan, hindi po lamang sa Duterte supporters. Ang pinaglalaban po natin ay kasarinlan. Kasarinlan sa mga isla, kasarinlan sa dagat, kasarinlan sa hustisya. Hindi po magkaiba ang Pag-asa Island sa pagkakapiit ng Pangulong Duterte. At hindi rin po magkaiba yan sa pag-ayos ng ating electoral system upang walang mga banyaga o mga private interests na makialam sa will of the people. Lahat po yan isang topic yan, kasarinlan at ang pagbibigay ng boses, no, sa Pilipino. Kaya nananawagan ako hindi na lamang sa Duterte supporters, kundi dun sa mga nag-iisip pa at meron pa pong puso at habag sa ating bayan. Huwag po tayo kumampi sa mali. Huwag po tayo kumampi sa mali. Ang ipaglaban po natin ay yung tama kahit po labag sa ating politika. Kung palagay po natin na si BP Sara ang makakatulong sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon, tulungan po natin siya, o at least wag po natin hayaan ang siraan na walang basihan laban sa kanya. Paglaban natin ang mga isla, paglaban natin si Pangulong Duterte at ang ating kasarinlan, at paglaban po natin yung nararapat na Pangulo para sa Republika ng Pilipinas. Guys, mauni ang ako ang balot ID o kinsa ang mga ninggawas diha. Balon Roberto, man tawag ko kailaan na, man ako nag-vote. Balon Roberto, independent. Na binuang man ilahang busita, wa man ko kailaan na, o man ako nag-gikuan. Colonel Busita. Pacquiao, oh my God, si Pacquiao ning gawas akong kuan. Na binuang ninyo ako milikhaw sa maning. Naana da imoy gibutar diha. Daan, Valbuenad. Agoy, dili gud ni mao. Ako mga gipang butar, unsa ni? Lakson ho. Guys, dili ni tanan ang akong gipang butar nga mga candidate. Focus din sa Comelec na ano sila gi program daan, Binay, Abi. Uy. Look.
Kasinyo. Ay manang magkaklaruhay ta, nagbuta tadaan ka excited lang tano, mamukas atong votes no nya. Di ay mauni yung gipang sulod. Kasino Teddy. Huy. Ang akong gibutar guys, straight ta. Uy, Bong Revilla. Straight ta guys sa PDP ra gyud guys. Unsa naman ni Ramon Revilla. Hay nako. Alban attorney ang hilong. Mag-sure lang. Walay nasunod ani nga ako ang gusto nga Bilyar Camila o kani ako ning nabutar. All the rest guys, dili ni tinuod. Mustafa ho yun sa ni. Uy, workers peasants, Duterte youth ang akong gibutan. Martinez Eric, huy. Comelec, palihog ko. Oh, ninggawa sa gyud si Bongo. Partido Demokratiko. Ahmad Wilson. So, may si Ahmad Wilson. Mata Lisa. Maza Lisa. Tulfo Ben. Hoy, naku. Abinuang din nga po ano. Oy, Brosas. Hoy, mako. Si Arlene Brosas. Wala taon-taan na, day. Aquino Bam. Marcos Aimee. Hala, wala jud ko nagbutar og Marcos. Maglaruhay ta kumilik yun sa nininyo. Espiritu Luke. Hala. Salvador, okay. Salvador. Tulfo. Daghan yung mga kabulas tugan. Dili tani. Lakas Christian Muslim sa mani. Cayetano. Wala tanan naman yun. Una nang ilang online para may nana. Abalos. Ano sa kanino? Ang mga nini-reflect dari ang gato ba ning listahan or binuang na gyud. Session is going to expire na. Cancel na eh. Di ba cancel na? Unasan. Wala, na-submit naman ni Na-reject guys. Rodriguez. Guys. Kay Huwag ka na enroll. Cabo Negro. Binuang.